Praise God. Hallelujah. Purihin po natin ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Mapagpalang umaga po, mga kapatid, sa ating lahat. At ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay ay palaging kasama natin. Amen? Ang ating pong paksa ngayon sa araw na ito ay nasa ika-28 na po tayo at ang ating pong paksa ay tinawag upang patunayan ang kalooban ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, ang isang bagay sa mundo na inaabuso, higit pa sa anumang bagay, ay ang katawan ng tao. Inaabuso, pinapabayaan, at pinapahalagahan ng tao ang kanilang katawan. Saan, mga kapatid? Sa pamamagitan ng pagsumpa, pakikipag-away at pagpatay. Ang mga tao ngayon, mga kapatid, naroon po yung buhay sa sanlibutan na mayroong awayan, mayroong mga sumpaan na kagaya po ng mga halimbawa, magkakamag-anak, nag-aaway-away, mga kalayawan sa mundo. Yan po ang ginagawa po ng ating mga katawan. Na dapat, kung na tayo tinawag ng ating Panginoon Diyos, patutunayan natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen? Praise God. So, mayroon po tayong 3 gabay na ating tatalakayin. Tayo po ay tinawag upang patunayan ang kalooban ng Diyos. Amen? Una po, meron po 3 tayong gabay, ang kapasyahan, pangalawa, kahandaan, pangatlo ay pamamaraan. Amen. Ano po yung kapasyahan mo na dapat gawin upang patunayan ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, sa buhay natin? Dapat po dedicated sa Diyos ang sarili bawat araw. Yun pong ating sarili. Sabi nga ni Pablo sa Roma, chapter 12, verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat, hallelujah, na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. So, ibig pong sabihin, nagsiservice ka sa ating Panginoong Diyos, nagtatrabaho ka sa ating Panginoong Diyos, faithful ka at willing kang magpagamit sa ating Panginoong Diyos. Amen? So, example po, mayroon kang motor na iyong sasakyan. Yan po ay madadala mo kahit saan mo gustong dalhin. Dedicated po sa iyo yung motor na yan. Dahil binili mo yan para sa iyo, para magamit mo. Amen? So, sabi nga sa Biblia, offer your body as a living sacrifice. Bilang dedicated, iaalay mo sa Diyos ang iyong sarili. Ano po ang inaasahan ng Diyos sa ating mga sarili? Dapat handog na buhay, hindi po patay. Buhay na buhay po dapat ang ating paghahandog sa Diyos. Ano pong ibig sabihin, mga kapatid? Ibig sabihin, interesado ka, may intentional na tinatawag, yung intention mo sa ating Panginoon, faithful sa paglilingkod, worshipful ka dapat, at saka po prayerful. Amen. Yan po yung buhay na pag-aalay sa sarili, handog na buhay sa ating Panginoon. Amen. So, pagpatay na paghahandog, kabaligtaran po. Ibig sabihin, hindi ka interesado. Walang intentional. At baka napilit ka lamang at hindi ka active, mga kapatid. So, hindi po faithful. Hindi rin po worshiper at hindi prayerful. Yun po yung kabaligtaran. So, dapat ang pag-aalay sa sarili ay buhay, hindi patay. Dahil yan ang inaasahan ng Panginoon, handog na buhay. Amen. Sabi nga po doon sa talata na ating binasa. Ano pa po ang dapat
banal. Ibig pong sabihin, mamuhay sa kabanalan, kabanalan sa sarili, kabanalan sa pagkilos, kabanalan sa pananamit at pagsasalita at pakikitungo po. Yung ating pakikitungo, yung pong mahinahon tayo na makisama at makitungo doon sa ibang mga kapatid. Amen. At ano po ba ang inaasahan ng Diyos sa atin, mga kapatid? Sa paglilingkod sa Kanya, dapat kalugod-lugod. Tulad po ni Enoch, hindi po siya namatay, kinuha po siya ng ating Panginoon at napagalaman na siya po ay kalugod-lugod sa ating Diyos. Praise God. Napakaganda po. Ibig sabihin, katanggap-tanggap po, the best at matuwid dapat tayo sa ating Panginoon. Amen? Yan po ang inaasahan ng Diyos sa ating mga sarili bilang handog na buhay sa Kanya. Ngayon po, kung hindi natin ihahandog na buhay ang sarili natin sa Diyos, sa tingin mo, maunawaan ka ng ating Panginoon, mga kapatid? Magpapahayag ba sa iyo ang ating Panginoon, mga kapatid? Pagkakatiwalaan ka ba ng ating Diyos na ipahayag ang kalooban niya? Sigurado hindi po, dahil ang ating Panginoon ay disappointed po sa atin kung tayo po ay hindi kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Kahit alam mo na yung Kanyang kalooban, ngunit hindi mo sinusunod at hindi ipinamumuhay ang Kanyang kalooban. Praise God. Hindi po magpapahayag ang Diyos, mga kapatid, at hindi niya ipagkakatiwala ang Kanyang mga kalooban kung hindi tayo dedicated sa Kanya. Praise God. Kaya kung doon ka nakabatay sa pamuhay sa sanlibutan at doon ka sumunod sa isang taong hindi dedicated sa ating Panginoon, di pareho na po kayong dalawa. Pareho na po na nagkasala sa ating Panginoon. At maguguluhan ka sa buhay Kristiyano. Amen? Dahil ang may kakayahang maunawaan ang kalooban ng Diyos ay ang mga taong dedicated ang buhay sa Diyos, mga kapatid. Praise God. Makikita po natin sa buhay nila yung pamumuhay na matuwid dahil pinagkalooban sila ng pagkaunawa kung paano pumamuhay. Amen? Ang ating pong pangalawang gabay na tayo tinawag upang patunayan ang kalooban ng Diyos ay ang kahandaan. Ang kahandaan ng mga Kristiyano ay tumutukoy sa pagiging bukas at handa sa pagbabago sa pagunlad sa kanilang pananampalataya. Dapat po huwag makiayon sa takbo ng mundo, kundi makiayon sa mundong Kristiyano. Amen? Basahin po natin sa Roma chapter 12 verse 2. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Praise God. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang takbo ng mundo na hindi dapat sangayunan? Ito po ay tumutukoy sa mga tao, sa gawa ng tao na labag sa Diyos. Gaya po ng mga taong namumuhay na walang takot sa Diyos. Mga taong walang nakikitang mali na akala nila tama lahat ang ginagawa nila at hindi labag sa Diyos. Mga taong masyado nang liberated na kung ano yung uso dito sa mundo, yun ang ginagawa. Gaya ng pananamit na maiksi. Yung pong pagpapatato, yan po ay uso sa panahon ito. At pagsang-ayon sa piyesta at sa mga Diyos-Diyos yan. Hallelujah. Ganun din po pamumuhay sa pita ng laman. Yung po nakukornihan sa salita ng Diyos, nakukornihan sa batas ng Diyos, nakukornihan sa Biblia, dahil po labis na silang liberated. Hallelujah. Ano pa po yung sinasabi na takbo ng mundo na hindi dapat na nating sang-ayunan, mga kapatid?
Mga taong binabago ang kasaysayan. Yung pong katotohanan na nakasulat sa Biblia ay pinipilipit. Hallelujah. Kahit po dito sa sanlibutan, kahit po tayo may mga batas na alam na nagkasala yung tao pero ginagawan pa ng paraan at nakakalusot pa po yung nagkasala. Kahit na mayroong ebidensya na dahil marami pong nag-i-interpret ng mga batas sa dami ng abogado, kanya-kanyang interpretasyon, kaya po sa halip na maparusahan, hindi po nagkakasala. Yan po yung mga pumipilipit sa salita ng Diyos at sa salita at sa batas po ng tao, yung mga narito sa ating mundo. Tulad ngayong panahon na wala na rin ang formal na pag-aasawa, wala nang pamamanhikan, wala nang yung kasalang nagaganap, at wala na pong plano. Karamihan po ngayon, dahil sa bagong henerasyon, ay kung saan-saan na lang sila na nakikita at hindi na po napunta ng bahay. Hindi kagaya ng panahon na namamanhikan po at bumibisita. Sa panahon ngayon, yan po ang nangyayari. Wala na pong formal na pag-aasawa. Ngunit kailanman mga kapatid, ay hindi nagbago ang Diyos. Hindi nagbago ang batas ng Diyos. Kahit ano pong gawin natin, kahit pa sinasabi ng mga, kagaya po ng sinabi ni Donald Trump na dalawa lamang po kasarian, male and female. Pero pilitan pa rin ng iba yung kanilang kagustuhan. Ngunit ang Diyos ay gumagawa ng kaparaanan para yung kanyang mga salita ay maituwid. Amen? Hallelujah! Ito po ang takbo lamang ng mundo. Kung wala po tayo alam sa Biblia at sa kalooban ng Diyos, mabibidag po tayo mga kapatid. Malilin lang po tayo kung wala tayong alam sa salita ng Diyos. Yan po mga kapatid ang ibig sabihin ng takbo ng mundo na hindi natin dapat sang-ayunan. Bakit hindi dapat tayo makiayon sa takbo ng mundo ayon po sa verse 2. Hallelujah! Dahil po tayo ay mga follower, mga anak tayo ng Diyos, kaya hindi dapat natin sang-ayunan ang takbo ng mundo. Dahil ilaw tayo ng sanlibutan, ibig pong sabihin tayo ang magpapasunod. At huwalan po tayo sa mga naligaw ng landas. Amen? Hallelujah! Kung makamundo ka at namumuhay ka sa mata ng mundo, takbo ng mundo mga kapatid, sa tingin mo, matutuwa ba ang Panginoon? Malalaman mo ba ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, kung tayo namumuhay dito sa mundo, sa takbo ng mundo? Hindi po. Dahil ang mga batas ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ay doon niya tinuturo sa loob ng iglesia. Amen? Amen. At sa mundo ng Kristyanismo, mga kapatid, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang kalooban para sa kanyang iglesia. Kung ano man ang pahayag ng iglesia para sa iyo, yun po ay makakabubuti at yun po ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Amen? Mayroon po tayong mababasa sa Awit chapter 1 verse 1 and 2. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa verse 2 po, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Praise God! Ngayon, tayo ay tinawag, paano natin patutunayan ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Hallelujah! Sabi po, dapat huwag makiayon sa takbo ng mundo, kundi makiayon sa mundong Kristiyano. Amen? Praise God! Ang pangatlo po, ang patakaran. Mga kapatid, ang patakaran sa buhay Kristiyano ay tinutukoy dito ay ang pagbabago ng isip.
at pagkilos ayon sa kalooban ng Diyos. Kailangan po natin baguhin yung ating isip, mga kapatid. Dapat naka-align yung ating isip sa paglilingkod at pamumuhay na may tunay na pagbabago. Praise God. Huwag makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Hallelujah! Mga kapatid, kung galit ang Diyos sa hindi nagsisi, sa hindi nagbago, mas lalo namang hindi mauunawaan ang kalooban ng Diyos sapagkat hindi ipapakilala ng Diyos ang kanyang sariling kalooban, ang kanyang pamamaraan sa buhay natin kung wala tayong bagong pagkatao. Kaya nga po sinasabi, magbago na tayo ng pag-iisip. Malinaw po ang sinasabi sa verse 2, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago po ng inyong isip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Hallelujah! Kaya po pala hindi mauunawaan ng isang taong hindi bago ang kalooban ng Diyos. Ang makakaunawa po nito ay yung mayroong pagbabago. Siyempre po, kung marami ang ating puso, ating isip, ang ating pamumuhay, hindi po natin maunawaan ang kalooban ng Diyos, yung pong banal na Espiritu po, hindi mananahan sa ating sarili. Kaya kahit ano pong gawin, kung tayo namumuhay sa sanlibutan, yung banal na Espiritu po hindi mananahan sa ating buhay at hindi po natin malalaman ang kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah! Praise God! Kaya ano po yung ibig sabihin na dapat naka-align ang buhay natin sa Diyos? Para malaman natin ang kalooban ng Diyos, ito po ay kagaya po ng rim ng motor na kapag hindi po naka-align yung mga rim ng motor, hindi po tatakbo na maganda ang motor, mga kapatid. Para din po itong orasan na kapag hindi po naka-align ang mga orasan, hallelujah, yung pagkasunod-sunod ng orasan, ng oras, hindi rin po tatakbo ng maayos yung orasan natin. Amen? Kaya ganito din dapat ang ating buhay sa Diyos, mga kapatid. Gusto ng Diyos ganito na ang buhay natin, naka-align tayo palagi dahil nasa Kanya, nasa ilalim ng patnubay niya. Lahat po ng pangyayari sa atin ay para po sa ikabubuti natin. Amen? Tayo po ay kumikilos ayon sa ating iniisip. Lahat ng kasalanan at lahat ng pagsunod ay nagsisimula po sa isip. Ibig sabihin, ang susi upang mapatagumpayan ang kasalanan at upang lumago ang kabanalan ay baguhin ang inyong pag-iisip, mga kapatid. Kung paano ka mag-isip tungkol sa Diyos ay lubhang mahalaga. Praise God. Basahin po natin sa Titus chapter 3 verse 5 na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng pagbubugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. Ganoon din po, basahin natin sa Ephesians 4 verse 23, at kayo'y mga bago sa Espiritu ng inyong pag-iisip. At sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na rito, sila'y pawang naging bago. Sa verse 2 po, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kaaya-aya at lubos ng kalooban ng Diyos, kailangan po matutunan ang kalooban ng Diyos. Ganon din po, maipamuhay po ang kalooban ng Diyos at
mahalin mo ang kalooban ng Diyos. Yan po ang sinasabi na tayo po'y tinawag upang patutuhanan ang kalooban ng Diyos. Sa Romans chapter 8, verse 28, sa English po, mas magandang pakinggan. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Kaya, nauunawa natin agad kung tayo ay may pag-ibig sa Diyos at nasa patnubay ng Holy Spirit. Ibig pong sabihin, tama ang ating direksyon. Sa buhay natin, sa buhay mo, hindi tayo mali at tayo ay nasa panig ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Kapag nakailan ang ating mga buhay sa Diyos, tayo ay gagabayan ng ating Panginoon. Praise God. Mga kapatid, sa buhay pananampalataya, iba po yung may alam kaysa nakakaunawa. Marami tayong alam, hindi naman natin nauunawaan. At ang tunay na may unawa, nakikita po ito sa buhay natin. Marami po na nagsasabi, may maraming alam na doon po nung dati sa trabaho ko, alam na alam daw po may nakabasa ng buong Biblia, alam na alam daw. Pero nakikita po sa buhay, hindi naman po pinamumuhay. Sa pagdidebate po, alam lahat sa pakipagdebate, pero hindi mo makikita sa buhay yung pagsunod sa ating Panginoon. Naroon yung pag-iinom, barkada, naroon pa rin. Pero kung pagdidibatihan lang ang salita ng Diyos, napakagaling po. Alam daw niya lahat yung salita ng Diyos, pero hindi po nakikita sa pamumuhay. Amen? Praise God. Kaya po, mga kapatid, ang tunay na nakakaunawa sa kalooban ng Diyos ay nagiging matapat. Lagi pong active, nagiging faithful sa paglilingkod, allergic sa mga bagay na nagpapahamak. Yung pong may pag-iwas sa masama, bagos lalong pinabubuti ang buhay sa Diyos at namumuhay na banal at kalugod-lugod sa Diyos. Praise God! Yan po ang tunay na nakakaunawa, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Hallelujah! Mayroong pagpapahayag, mayroong pagkilala ang Diyos sa buhay na isang taong nakaunawa ng bago sa ating Panginoon. Hallelujah, mga kapatid! Tayo po tinawag upang patutuhanan ang kalooban ng Diyos. Bawat isa po sa atin, tinawag tayo. At yan po ay mapatutuhanan lamang natin kung tayo po ay susunod sa Kanyang kalooban. Makikita po sa ating buhay ang kalooban ng Diyos sa pagsunod natin sa Kanyang mga utos. Amen? Praise God! Hallelujah! Kaya po, yung ating pong una ay kapasyahan, dapat dedicated sa Diyos ang sarili sa bawat araw. Pangalawa po, kahandaan. Dapat huwag makiayon sa takbo ng buhay sa mundo, kundi makiayon sa mundong Kristiyano. At ang pangatlo po, pamamaraan. Dapat naka-align ang isip natin sa paglilingkod at pamumuhay na may tunay na pagbabago. Hallelujah! Kasi dyan po nagpapahayag ang Panginoon. At mabilis po nating mauunawaan ang kalooban ng Diyos dahil yung focus natin ay naroon sa Kanya. Dahil yung ating isip ay nakasentro, naka-align sa tamang paglilingkod at sa pamumuhay, ay mayroon tayong pagbabago. Kasi pagbago po tayo, sabi nga sa verse 2, na mauunawaan natin ang Kanyang kalooban. Amen? Praise God po. Nawa po, mga kapatid. Mayroon po tayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong pakikinig. At pagpalain po kayo ng Panginoon. At salamat po. God bless everyone. Tuloy po natin ang Panginoon para sa atin siya. Hallelujah. Praise God. Agapan man pa mga kapatid, pwede po mag-fellowship muna tayo. Pwede mo kabayan natin ating mga katabi.